will continue on our topic, who is Jesus Christ. Amen. According to the scriptures, but we introduce to you, hallelujah, the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 1, verse 21, and it says here, and she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. One of the meaning of Jesus, hallelujah, he is the Savior. Amen. The man, the humanity Savior. Sa Pilipino, siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino ang Panginoon o sino si Jesus? Hallelujah, siya po ang tagapagligtas, mga kapatid. Ayon sa Lucas, Kapitulo 1, hallelujah, versikulo, let me see, amen, hallelujah, in the book of Luke, chapter 1, verse 31 and 32, amen, hallelujah, ganito ang ating mababasa, at narito magliliga sa iya. Maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan David na kaniyang ama. Sa Pilipino, sa English po mga kapatid, ganito ang ating mababasa. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Hallelujah. Siya po ay itinanganak yung bata, no? Lalaki. Ngunit yung kaniyang pangalan ay tatawag sa kanya ay Jesus or Jesus, the Savior of humanity. Amen. Sino po? Who is this Jesus? According to the scriptures, there's a lot of Jesus. Amen. There is a bar Jesus. There is a fake Jesus. Amen. Lots of Jesus in this world. But in the Bible, hallelujah, what does it mean? Jesus. Glory to God. In the book of Acts 17:3, this is clearly stated, hallelujah, opening and, hallelujah, alleging that Christ must needs have suffered and risen again from the dead. And that this Jesus whom I preach unto you is Christ. So here, hallelujah, proclaiming that Jesus is the Christ. Na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap, ulit mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus niya na aking pinangangaral sa inyo, siyang Kristo, Yesu Kristo. Amen, hallelujah. Yung Jesus na totoo, yun ang Kristo. Jesus Christ. Hallelujah. Sino si Jesus Christ? Who was Jesus Christ? Oh, who is Jesus Christ? In the book of Acts chapter 10, verse 36, this is written, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace, by Jesus Christ, He is Lord of all. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ng Israel na ipinangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Si Jesus Christ, ang sabi ng Biblia, amen, hallelujah, He is Lord of all. Siya ay Panginoon ng lahat. To the Jewish people, the Hebrew nation, hallelujah, the Greek people, and the Gentiles. Being Filipinos, we are under, hallelujah, the race of Gentiles. Jesus Christ is the Lord of the Jewish people, to the Greek people, and to the Gentiles people.
He is the Lord of all. Amen. Siya yung Panginoon ng lahat, mga kapatid. Kung siya yung Panginoon, siya ang masusunod, mga kapatid. Hindi natin siya pasusunurin sa atin, kundi tayo ang susunod sa Kanya. Amen. Because He is the Lord of all. That is the Lord Jesus Christ. Amen. Glory to God. The name Jesus Christ, this is a name which is above every name. Pinakamataas sa lahat ng pangalan, sa langit at sa lupa, mga kapatid. Amen. Ayon sa Philippians chapter 2, verse 9, hallelujah, this is what we could read. Amen. And it says here, wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Praise God. The name Jesus Christ, this is the name above every name. In heaven above, on earth, hallelujah, and under the earth beneath. Amen. Siya yung, hallelujah, pangalan na higit na pangalan. Praise God. Hallelujah. In other words, mga kapatid, Jesus Christ, this is the omnipotent name. What does it mean? Omnipotent. Perfect. He is perfect in power. Hallelujah. Perfecto siya sa kapangyarihan, mga kapatid ko. Hallelujah. Magagawa niya, hallelujah, ang imposibleng bagay. Hallelujah. At sa Kanya ay walang mahirap na bagay. Praise God. Hindi lang niya magagawa, hallelujah, ay ang magsinungaling at magbulaanan. Sapagkat, hallelujah, siya ang Diyos na totoo. According to Titus chapter 1, hallelujah, verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Since the Lord Jesus Christ is the Lord of all, this Lord is the God. The God is the Lord, and His name is Jesus Christ. And He cannot lie. Praise God. Hallelujah. According to Titus chapter 1, hallelujah, verse 2. Another verse in 6:8 of Hebrews, this is what we could read. Amen. Hallelujah. 8:18 or 6:18, I mean. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge, to lay hold upon the hope set before us. Upang sa dalawang bagay na di mababago, ay di maaring ang Diyos ay magbulaan. Hindi niya kaya magsinungaling sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan. Hindi niya kaya magbulaanan. Praise God. Hallelujah. At magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglang, tayo'y nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asa na lalagay sa ating unahan. So we believe that the Lord, our God, hallelujah, cannot lie. Praise God. Hindi siya makapagsisinungaling. Hindi niya kaya magsinungaling. Dahil siya ang Diyos ng katotohanan, mga kapatid ko. Glory to God. Hallelujah. So let's go back in Philippians. Praise God. Hallelujah. Chapter 2, verse 9. Hallelujah. And in verse 10, let us read it. And it says here, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Sa Pilipino, upang sa pangalan ni Jesus
ay luhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. So lahat ng tuhod, every knee shall bow down in the name of Jesus Christ, because He is the powerful God. Amen. The omnipotent God. That means He's perfect in power. Amen. Hallelujah. So kung iba po yung Diyos Ama sa Kanya, luluhod din sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero sa ganang atin, yung Diyos Ama, ang pangalan nun ay si Jesus Christ, mga kapatid. Mamaya talakay natin. Glory to God. Hallelujah. Tapos, upang ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon, siya'y kaluluwalhati ng Diyos Ama. If you want to glorify God the Father, you have to address your glorifying, your praising, amen, your exalting, hallelujah, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Tatanggapin ng Diyos sa lahat ng papuri, pagpapahayag ng kapuriang kalwalatian, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Tatanggapin ng Diyos Ama. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos Ama. Ito madalas kong ibigay na analogy. Ikaw ay, hallelujah, susulat sa presidente ng Pilipinas. Kanino mo i-address? Yung nakaupong presidente, yung nakatayong presidente. Sino yun? Ang ating galang na presidente, Ferdinand Marcos Jr. Makakarating ang ating sulat doon kung tayo susulat sa presidente. Okay? Ganon din naman, alam mo yun, sa ating pagpupuri, pagpapasalamat, pagwalhati, address natin ang lahat ng yan sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah. Amen. Ang Diyos Ama, tatanggapin niya lahat. Sapagkat siya ang Diyos Ama na hindi matanggap ng ibang mga sekta ng reliyon. Praise God. Sapagkat ang paniniwala nila sa Panginoong Jesucristo ay siya ay anak lamang siya ng Diyos. Hindi naman natin kinakailan dahil siya po ay tinawag na anak ng Diyos. Hallelujah. Ano ba? Siya po ay tao lamang sa kanilang paniniwala. Amen. Pero di rin natin tinatanggihan na siya naging tao. Ngunit bago siya naging tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi sa simula na siya tao at nagkatawang tao. Pag tao ka na, hindi ka na pwedeng magkatawang tao. Tao ka na nga eh. Sa Panginoong Jesucristo, siya Diyos na nagkatawang tao. Binasa natin kanina sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word made flesh. In chapter 1, verse 14 in the book of John. Hallelujah. Siya nagkatawang tao, mga kapatid. Kung tao na siya from the very beginning o from eternal, hindi na siya magkakatawang tao. Pero walang taong eternal. Ang Diyos lang ang eternal, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung katawang tao ng Panginoon, may simula yun. Praise God. Nilagay ng Ama sa sinapupunan ni Maria ang kaniyang katawan. Hello. Pero yung verbo wala pa doon sa katawan. Basahin natin ang Hebrews 10:5. Hallelujah. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, sino yung pumasok? Yung verbo. Ano yung verbo? Espiritu. Katulad ng Ama. Okay. Tapos, hallelujah. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hay na handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sino naghanda ng katawan? Ang kaniyang Ama. Doon pumasok yung verbo
at tinatawag siyang anak ng kataas-taasan, anak siya ng Diyos. Sa English, wherefore, when He cometh into the world, hallelujah, He said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ang naghanda o nag-prepare ng katawan ay ang Diyos Ama. Doon pumasok yung verbo. Pinanganak ni Maria, yung laman na yun, mga kapatid. Hanggang sa lumaki yung bata na yun, mga kapatid. Hallelujah. At ang pangalan nun ay si Jesus Christ. Hello. Praise God. Hallelujah. Ang namatay sa kanya, yung kanyang katawang tao, hindi yung pagiging verbo niya. Sapagkat yung verbo ay Diyos yun. Hallelujah. Gaya ng Ama. Hallelujah. Nauunawa po ba natin, mga kapatid ko, nagkatawang tao ang verbo. Walang mababasa sa Biblia na ang Diyos Ama mismo ang nagkatawang tao. Hallelujah. Kung hindi magkakaroon ng contradiction. Why? Granting without conceding kung ang God the Father ang siya nagkatawang tao. Nung magkatawang tao siya sa lupa, hallelujah, ano ang kanyang naging kalagayan? Ano ang kanyang naging gampanin? Praise God, hallelujah. At hallelujah, yung Diyos Ama nandun pa ba sa langit? Nagkatawang tao nga siya, di ba? Without conceding. Hallelujah. Kaya kakaroon ng confusion among the mind of the people. But we, being apostolic, one God believers, God the Father is remain in heaven. Hallelujah. And the Word was the one who manifested in the flesh. John 1:14, the same as the 1 Timothy 3:16. Hallelujah. Glory to God. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hallelujah. That is the Word. Amen. Hallelujah. Kaya nung nasa lupa ng Panginoon, tumitingala siya sa langit. Sinong kanyang tinitingalaan doon? Sinong tinatawagan niya? Yung Ama. Praise God. Ama namin na nasa langit lang. Diba? Ang sasambahin sa kanya, hallelujah, yung pangalan, sapagkat mahalaga ang pangalan. Amen. Ang pangalang Jesus Christ, ito yung tagapagligtas natin. Iwan sa kanya, wala na. At sa pangalang Yesu Kristo, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa itaas ng langit, ay luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo, sapagkat this is, hallelujah, the name of the powerful God. Amen. Ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng pangalan na iba sa pangalan ni Jesus Christ, luluhod. Ibig sabihin luluhod. Hallelujah. Ay mabababa. Praise God. Luluhod sila. Hallelujah. Sa pangalan ng Yesu Kristo, sapagkat itong pangalan ng Yesu Kristo, ito yung pangalan ng Diyos Ama. Nung magkatawang tao, yung verbo bilang anak ng Diyos, ibinigay ng Diyos Ama ang pangalan ito sa kaniyang anak. Praise God. Kaya sabi ng anak nung siya ay nasa lupa na, hallelujah, pakinggan natin ang John chapter, let me see, 5:43. Hallelujah. Sinabi niya rito, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Praise God. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Praise God. When the Word was manifested in the flesh, God the Father, hallelujah, Himself gave His name to the Son. What is the name of the Son? Hallelujah. They call it
Jesus Christ. That's why the Son said, hallelujah, I am come in my Father's name. Because the Word as the Son of God inherited, hallelujah, the Father's name. What is the Father's name? Jesus Christ, our Lord. Amen. Ito yung pangalan ng Diyos. Hallelujah, na wala nang higit pa sa Kanya. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tignan natin. Praise God. Sa Hebrews chapter 1, mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Hallelujah. Additional verse to be able to, hallelujah, understand. This is written. Hallelujah. Praise God. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. You see? He made so much better than the angels. Why? As he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Hallelujah. Yung verbo ng Diyos na katawang nagmana siya ng pangalan. Pangalang higit sa lalong pangalan. Ano yung pangalan na yun na kanyang minana? Yun si Jesus Christ, our Lord and Savior. Minana ng anak ang pangalan ng kaniyang ama. Yan ang pupunta siya rito, sabi ng Biblia, I am come in my Father's name. Sapagkat nagmana siya ng marilab na pangalan kaysa sa mga anghel. Hallelujah, powerful name. At yung pangalan na yan, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa itaas ng langit, luluhod lahat sa pangalan ni Jesucristo. Praise God, hallelujah. Nawa po mga kapatid, magkaroon tayo ng ideya o maunawaan natin ang mga salita na natin Panginoon. Hallelujah. Praise God. At sa pangalan na yan, mga kapatid, na Jesus Christ is the Lord of all. Hallelujah. Lahat na doon sa langit sa lupa, lunod sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sapagkat powerful ang pangalan na yan, at ang pangalan na yan, yan ang ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat natin ikaligtas in the book of Acts 4:12. Hallelujah. This is what we could read in my King James Version. Listen. Hallelujah. And it says here, glory to God. Hallelujah. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hallelujah. Wala nang iba pang pangalan na ikaliligtas natin maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Bakit? Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Liban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay wala nang kaligtasan. Hallelujah. Wala kang mapapasa, mga kapatid, hallelujah, sa ibang pangalan na maliligtas ka. Kay Maria walang kaligtasan. Kay Pedro walang kaligtasan. Kay Jose walang kaligtasan. Tanging tagapagligtas natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na yung pangalan na yan, yan ang pangalan ng Diyos Ama. Nung magkakawang tao ang verbo, doon ibinigay ang pangalan minana ng anak, ang pangalan ng kaniyang ama. Praise God. At sa pangalan na yan, lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa itaas sa langit. Wala nang iba pa. Nawama, nahuway po ninyo. That name is an unequal name. Hindi pwedeng pantayan ang pangalan na yan. Is an incomparable name, matchless name, peerless name.
Praise God. Hallelujah. Yan ang pangalan na yan. Unique name. Walang katulad kawangis kapanis. Nag-iisang pangalan na sukat natin ikaligtas. Hindi sa pangalan ni Jehovah ang kaligtasan. Jehovah was invented by man's. Hallelujah. It's man's doctrine. El Shaddai, Elohim, Elohim, so forth and so on. That is the, hallelujah, that is all title, not the really name. El Shaddai means, hallelujah, the Almighty God. Elohim means plural in form, but singular in construction. Elohim. Eloah, that is singular. They are all titles. That is not the name. But the Lord Jesus Christ alone, this is the name given under heaven among men whereby we must be saved. Hallelujah! Kaya pag tinanggap natin yung pangalan niya, ang tawag sa ating Kristiyano, binihis natin ang pangalan niyang Yesu Cristo. Paano natin ibibihis? Sa pamagitan ng bautismo. Sa Galatians chapter 3, hallelujah, we must bear and wear the name of Jesus. And it says here, hallelujah, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Why? For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Yesu Cristo, ibinihis ang pangalan niya, Kristo Jesus. Anong tawag sa atin kapag binihis natin ang kaniyang pangalan? Walang Hudyo, walang Grego, walang Intil. Sabi ng Biblia, lahat tayo ay isa. Hallelujah. Sa 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. At Pilipino, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Why? Hallelujah, sapagkat ang lahat na sa inyo binautismo kay Kristo, ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging Alipino, Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo Jesus, kayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa panahon. Tingnan ninyo ng mabautismuhan ng mga apostol ng Panginoon at ang mga disciples. Nang mabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, anong tawag sa kanila? Sa Gawa 11:26, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. So lahat ng mga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus o Jesus Christ, ang tawag sa kanila ay Kristiyano. Sa Grego, Kristiyanos. Hallelujah. Binihis ang pangalan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Ang Panginoong Jesucristo, siya yung ating Ama, tayo ang kaniyang mga anak. Bilang mga anak ng Panginoon, dapat taglayin natin yung pangalan niya. Kaya tinatawag tayong Kristiyano dahil yung pangalan niya tinanggap natin. Nabautismuhan tayo sa kaniyang pangalan. Ang tawag sa ating Kristiyano. Christian sa English. Without Christ, I am nothing. Praise God. That's why we need Christ in our lives. Para makuha natin si Christ, we have to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sins, and He shall receive the gift of the Holy Ghost.
Amen. Huwag nating tanggihan ang kanyang pangalan ay dito lang tayo maliligtas. Wala nang ibang pangalan na tagapagligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Praise God. Siya ang ating Ama. He is our Father, Father Lord Jesus Christ. We are His children. The children, hallelujah, have called themselves, hallelujah, in the name of their Father. Jesus Christ, our Father, we are His children. That's why they called us Christian. Hallelujah. Kristiyano tayo. Ang tatay natin ay si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Tagapagmana tayo ayon sa panahon. Anong mamanahin natin? Unang-una sa lahat, buhay na walang iba. Hallelujah. Kaligtasan mula sa lake of fire with brimstone. Glory to God. Mamanahin natin. Glory to God. Sa pangalan ng ating Panginoon. So please do not reject the name of the Lord Jesus Christ. When you accept it, the Lord Jesus Christ, tantaman, you have been accepted all His teaching. According to John 12:48, listen to this verse, 12:48. Hallelujah. And it says here, He that rejected me and receiveth not my words, and one that judgeth him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So once na tinanggap mo pangalan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, automatic yung kanyang kautusan, yung kanyang salita, hallelujah, dapat mo rin tanggapin. Hindi lang yung pangalan per se. Hallelujah, ito yung kanyang pangalan, powerful, nandun ka lahat. Pero pag ang pangalan niya tinanggap mo, tapos nire-reject mo yung kanyang aral, hindi totoong tinanggap mo. Maraming so-called Kristiyano ngayon, pero nire-reject ang aral niya. Yung pangalan lang ang tinanggap, pero yung aral ng Panginoon nire-reject. Kaya wala silang kabanalan. Worldly pa rin, ang kapapahiyan nila, putulang buhok, maraming makeup sa mukha, maraming alaas sa katawan, mga kapapahiyan nila nagpapantalon, hindi masaway ng pastor, dahil ang pastor nila hindi rin makasunod sa holiness message. Mananagot kayo sa pagdating ng araw. Sapagkat ang Diyos natin hindi pwedeng mabago ng simpan. Kompleto ng kanyang aral. Amen. Praise God. Hallelujah. Ikaw ang susunod sa Diyos, sa Panginoon, hindi ang Panginoon ang masusunodin mo dahil mali ka. Ang tama ang ating Panginoong Jesucristo na dapat siya ang masunod sa iyo. Hello. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, sa John 15, glory to God, ganito ang ating mababasa. Glory to God, hallelujah. Amen. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay sinagbubuhan ng marami. Sapagkat kung kayo iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. What is that in English? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me he can do nothing. Hallelujah. Yun po ang ito, mga kapatid. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Hallelujah. That's why in verse 14, ye are my friends if ye do whatsoever I command you. Hallelujah. Ito yung sinasabi ng Biblia. Na kung mahal mo, Panginoon, mahalin mo kanyang kautusan. Panginoon, di mo nakikita. Ang salita niya nakasulat sa Biblia. Paano siya mamahalin? At sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. That is the truth.
That is the true sign. The true sign of loving God is to keep His commandments. Hallelujah. Kung mahal mo talaga ang Panginoon, hindi mo nakikita, then tumarin mo ang kanyang aral. Huwag mo i-reject ang kanyang aral. Huwag na yung pangalan niya, sapagkat nakapaloob sa pangalan niya lahat ng kanyang aral. Sa ikababanal natin, ikasasakdal natin upang magkarapat-dapat tayo sa kanyang pagparito pagdating ng aral. Kaya mga tunay na Kristiyan, isyo, walang sigarilyo, walang alak, walang sugal, walang anumang mga gawaing makalaman. Ano yung gawaing makalaman? Praise God, Galatians 5:19. Ito yung gawa ng laman, mga kapatid. Pakinggan natin. Hallelujah. This is the works of the flesh. Amen. Hallelujah. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. Hallelujah. And then idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, and buyings, murders, drunkenness, rebellions, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God, the Filipino. At hayag ang mga gawa ng laman, kapatid ay ang mga ito, pakikyamin. Anong pakikyamin? Nagsama na lang silang walang bastas, walang kasal. Ano ba yan? Pakikyamin, pinagdagda, sa kopya mo, hawak sa kamay, sa balikat, sa baywang, fornication yan sa ng Diyos. Praise God, iwasan mo yan, vice versa. Hello. Glory to God. Hallelujah. Maigtin ang ating Panginoon. Glory to God. Pakikyamin. Karumihan ng pamumuhay. Huwag na nang tataya. Amen. Sa anumang klaseng sugal. Lalo na ngayon sa mga online. Ay manalo ka pang marami. Praise God. Huwag mong tumihan. Huwag na banal ka sa lapat ng pamamayan ng Panginoon sa iyong pagkain. Ipuprovide niya sa iyong mga pangangailangan. Maging tapat ka lang sa Kanya. Hallelujah. Huwag kang maging marumi sa iyong pamumuhay. Lahat ng kinakain mo galing sa Panginoon. Hallelujah. Galing sa mabuting paraan. Hindi ka nagnanakaw, hindi ka nahuhuli, hindi ka, hallelujah, naluloko ng mga tao. Hindi ka namuhulga. So ako rin doon. Kalibugan. Asawa ka, kontento ka na sa isang asawa ko. Huwag ka nang naganap pa ng iba. Praise God, hallelujah. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano yung mga Diyos-Diyosan? May mata hindi makakita, may ilong hindi makakamoy, may bibig hindi makapagsalita, may dila, titi naman, tainga, hindi makarinig. Hallelujah. May paa hindi makalakad, may kamay hindi makahawak. Praise God, may siya walang ituta, may ulo walang utak. Mga Diyos-Diyosan sinasamba ng tao. Ayaw ng Diyos kasampayin ang mga Diyos-Diyosan, mga repulso. Pag nilang ipagpilitan ay hindi ninyo sinasampayan. Pinoprosesyon namin nila, nilalagyan nyo ng mga bulaklak, nilalagyan ng mga kandila, pinapaan ninyo, niluluharan ninyo, tinatawagan nyo, pinupunasan ninyo, pinupunas ninyo sa inyong katawan. Ang Diyos ko, hallelujah, ang kalaban ninyo. Sabagat ang Diyos ay Espiritu, gusto ninyo siyang ibigin ko pa rin ang kanyang aral. Anong aral niya? Ibigin siya ng buong puso, buong lakas, buong isip at ng buong kaluluwa. Paano? By means of your obedience to the words of God. Ayaw ng Diyos na sasamba ka sa mga rebulto na gawa ng kamay ng mga tao. Dapat yung rebulto ang sumamba sa iyo dahil powerful ka sa rebulto. Eh kaso dahil sa, hallelujah, foolishness ng tao, nadaya ang puso niya. Ang sinambay niya mga tiping Diyos-Diyosan. Hello. Kumisi na kayo, Pilipinas, kaya nababaon sa problema ang Pilipinas dahil maraming tao
Tinuring tayong Kristyanismo dito sa Asia. Ngunit marami sa atin ang mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi naman pinagbabawal ng mga pari. Alam naman nila sa Biblia na kahit 10 taong kayong nag-aral, wala kayong Holy Spirit, hindi niyo maunawa ng Bible. Kapagkat ang karunungan na inyong pinag-aralan ay kamang-mangal lang sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kukumpara ninyo yung mga pastor, nag-6 na buwan nag-aaral, kayo 10 taon. Ibig kong sabihin, matalino kayo sa mga pastor, anointed ng Panginoon. Praise God. Ang karunungan ninyo, pansanlibutan, ang karunungan ng mga pastor na tinawag ng Diyos, sinubong ng Diyos, ay panglangit ang kanilang karunungan. Praise God. Tignan ninyo sa atin ng Biblia, the next part. Kung paano ang magnanakaw ay napapahiya pagka siya'y nahuhuli. Gayon napapahiya ang sambayan ni Israel, sila ang kanilang mga hari, ang kanilang mga prinsipe at ang kanilang mga saserdote at ang kanilang mga propeta. Ano sabi? Na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Yung kahoy, sabihin mo, ama mo siya. Tapos, at sa bato, yung ipinanganak ako. Sapagkat kanilang ipinihid ang kanilang likod sa akin at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at piligtas mo kami. Ngunit saan nandoon ang iyong mga Diyos na iyong ginawa para sa iyo? Magsibangon sila kung sila'y makapagliligtas sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan, sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan ay gayon ang iyong mga Diyos o Buddha. O di ba ngayon, daming patron sa isang bayan, ang dami. Praise God, pinoposisyon, hallelujah, amen, hallelujah. Lalagyan ng mga kabilang, mga bulak-bulak. Ikaw makailan lang yung sa Quiapo, Black Nazareth, wala akong Black Nazareth sa Bible. Amen, nagseselo sa Diyos, kaya ang Diyos po nagagalit, nagpapadala siya ng mga, hallelujah, kahatulan sa bayan, sa bansa, dahil ipinihit ng mga tao kung ang kanilang likod sa Panginoon. Nagsisamba sila sa nilalang kaysa sa lumalang na pinupuri magpakailanman. Mga piting Diyos-Diyosan niya. May banda hindi magakita, may dena hindi magarinig, may hindi magapagsalita. Hallelujah. Tumisig ka na Pilipinas, malapit na ang paghapon ng Pilipinas. na niya buunin ang kanyang iglesia, baka mahuli ka pa. Habang may panahon ka, bumisig ka na sa katotohanan. Arang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Pakinggan mo ang salita ng Diyos para ikay lumaya sa iyong pagkaalipin sa mga Diyos-Diyosan na yan. Walang magagawang maputi sa iyo ang mga Diyos-Diyosan na yan. Hello. Praise God.